Na labanan sa pagitan ng mga Pilipino at Espanyol ang naganap matapos ang unang sigaw ng himagsikan at kumbensyon sa Tejeros. Sunod-sunod din na pagkatalo sa labanan ang naranasan ng mga hukbo ni Emilio Aguinaldo sa Cavite, kaya't sila ay umatras patungo sa Batangas. Hindi nagtagal ay nagtungo sila sa Bulacan upang maiwasan ang malaking puwersa ng mga Espanyol. Lagi nating naririnig bilang kantsawan ang matapang na tao ay hindi tumatakbo sa anumang laban. Ngunit, bakit nga ba umatras sa labanan at nagtungo sa magubat na lugar ng San Miguel, Bulacan, ang hukbo ni Emilio Aguinaldo? Iyan ang aking ituturo sa inyo, kaya't humanda at makinig ng mabuti. Babalikan natin ang nakaraan kung saan naging saksi ang biyak na bato sa ating makulay na kasaysayan. Masyadong mainit na ang labanan sa pagitan ng mga Pilipino at Espanyol. Maraming Pilipino na ang nagbuwis ng buhay. Marami na ang sugatan. Marami na ang mahina. Kailangan nilang umiwas sa hukbo ng kalaban upang makabawi ng lakas at makapag-isip ng bagong paraan upang magwagi sa himagsikan. Mula sa Talisay, Batangas ay dumaan ang hukbo ni Emilio Aguinaldo sa Morong hanggang marating nito ang biyak na bato sa San Miguel, Bulacan. Dito niya pinulong ang mga pinuno ng kanyang hukbo upang bumuo ng saligang batas bilang tanda ng isang malayang bansa. Sa pangunguna ni Isabelo Artacho at Felix Ferrer, sinulat nila ang konstitusyon ng biyak na bato na pinagtibay noong ika-1 ng Nobyembre 1897. Teka mga bata, kung mayroon ng konstitusyon ng biyak na bato, ano kaya ang mangyayari sa Katipunan o KKK na itinatag ni Andres Bonifacio? Bibigyan kita ng clue. Tingnan mo ang petsang ito. Ika-1 ng Nobyembre, 1897. Ano ba ang pagdiriwang nating mga Pilipino tuwing ika-1 ng Nobyembre? Kung ang sagot mo ay araw ng mga patay, tama ka. At dyan, kung iuugnay ang nangyari sa Katipunan. Sa araw na iyon, nagwakas ang Katipunan. Namatay ang Samahang Katipunan dahil ito ay napalitan na ng isang pamahalang may konstitusyong sinusunod. Nawala man ang Samahang Katipunan o KKK, ang mga kasapi nito ay patuloy pa ding nakipaglaban para makamit ang kalayaan. Tara at bumalik tayo sa kwento ko. Pagkatapos mapagtibay at maipahayag ang saligang batas, itinatag ang Republika ng Biyak na Bato. Ang mga nahalal na opisyal ay sina Emilio Aguinaldo bilang Pangulo at Mariano Trias naman bilang pangalawang Pangulo. Habang patuloy ang mga labanan, nagpasya si Pedro Paterno na mamagitan upang mahinto ang digmaan. May mga Pilipinong nais tapusin ang laban sa madugong paraan. May ilan naman na umaasang maayos ang lahat sa pamamagitan ng kasunduan. Sa pamamagitan ni Paterno, nabuo ang kasunduan sa Biyak na Bato. Lumagda sa kasunduang ito si Paterno bilang kinatawan ng mga revolusyonaryo at si Gobernador General Fernando Primo de Rivera. Alam ba ninyo ang ibig sabihin ng kasunduan? Ito ang tawag sa pasalita o pasulat na dapat gawin ng dalawang panig. Sa kasunduan ng Biyak na Bato, ang dalawang panig ay ang mga revolusyonaryo at ang mga Espanyol. Ang ilan sa probisyon ng kasunduan ng Biyak na Bato ay ang sumusunod. Una, pagpapatigil sa labanan ng mga revolusyonaryo at kailangang tumira sa Hong Kong ang mga pinuno nito. Ikalawa, pagsuko ng mga armas ng lahat ng mga revolusyonaryo. Ikatlo, pagbabayad ng halagang 1,700,000 Mexican peso sa mga revolusyonaryo at pamilya nito. Pansamantalang umiral ang kapayapaan dulot ng kasunduan sa Biyak na Bato. Ngunit, dahil may iilang patuloy na nagaganap na labanan sa pagitan ng mga Pilipino at Espanyol, ay hindi rin sinunod ng mga Espanyol ang kasunduan at hindi ibinigay ang natitirang halaga o salapi. Samantala, nagtungo sa Hong Kong si Aguinaldo at ang ilang pinuno ng kilusan. Ngunit, ipinagpatuloy pa rin niya
ang pamahalaang revolusyonaryo. Hindi tinupad ng Espanya ang pangakong pagbabayad sa mga Pilipino ng halagang 1,700,000 Mexican peso. Tanging 600,000 lamang ang ibinayad nito. 400,000 ang napunta kay Aguinaldo at 200,000 naman ang napunta sa mga kawal. Maraming Pilipino ang pinarusahan at walang reformang ipinatupad sa kolonya. Tama ka nang narinig, may 400,000 pisong natanggap si Emilio Aguinaldo. Pero saan naman kaya niya yung gagamitin? Napakalaking halaga nito, lalo na noong panahong iyon. Alam ba ninyong ginamit niya ang halagang ito para paghandaan ang isang mas malaking labanan, isang mas malaking paghihimagsik sa mga Espanyol na hindi tinupad ang kasunduan sa biyak na bato? Sana'y naunawaan mo mabuti ang ating aralin. Kung ating iisipin, ang kasunduan sa pagitan ng mga Pilipino at Espanyol, ninais ng mga Pilipino na magkaroon ng pagbabago sa ating bansa. Ngunit dahil sa di pagsunod sa nakatakdang kasunduan, ay nanatili at nagpatuloy ang labanan. Ito ang tapang na ipinamalas ng mga Pilipino. Walang inuurungang laban kahit na ang kapalit nito ay pagsasakripisyo na malayo sa pamilya. Ang malayo sa sariling bayan para sa ikabubuti ng mas nakararami. Kunin mo ang iyong lapis at sagutan